ito yung first time na i-open ko yung depression journey ko after mamatay nila mama at papa. Diba parang almost 1 year akong nag-disconnect sa lahat. Wala akong social media, hindi ako nagpaparamdam sa'yo, hindi ako nagpaparamdam kahit kanino, as in wala akong kinakausap. Tapos meron din akong ganong moment na sobrang galit ako, na parang sinasigawan ko yung mga pamangking ko, as in wala ako, binato ko yung mga gamit. Tapos ano mo yun, ramdam ko yung takot nila na parang at saka gulat na parang si Tita Bambang parang ang tingin nila sa akin, master ako that time kasi first time nila nakita na gano'n ako, and first time lang in my life na nagkaroon ako ng gano'ng trigger. So na parang naisip ko na parang hindi ako to, hindi siya normal. Kaya dun din ako nag-decide na mag-seek din ng professional help. Na yun yung sa Cebu. Oo, nagsibo ako, tapos habang nasa Cebu ako, meron na akong kinontak noon na psychiatric therapy na kumakausap sa akin, and nagbigay sa akin ng mga medication, kung ano yung dapat gawin, kung ano dapat i-take, para, kasi meron na-recognize na may imbalance sa ano ko sa chemical sa brain, gano'n. So, hindi siya normal. Tapos yun, nakwento ko nga yung naging journey ko na namatay si mama, namatay si papa, namatay si mama, tapos yung mga childhood traumas, at lahat. Talagang hinukay niya yung past ko. Talagang habang kausap ko siya, iyak ako ng iyak. Tapos, yung parang second session namin, tamang-tama, noon pumunta ako sa Manapascua Island sa Cebu. So, before ako makapunta doon, syempre, kailangan ko munang sumakay ng bus, tsaka ng boat. Tapos yung bus papunta doon, sobrang bilis magpatakbo. So, alam mo yun, tapos pag nagta-turn siya, gumagano'n talaga ako, gumaganyan. Tapos, bangin pa yung nasa kabilang side. Tapos isang side, bundok. So parang napaka-prone sa accident. Tapos ganun pa siya magpatakbo. Sabi ko, ngayon lang ako nakaranas ulit ng takot sa buhay ko after yung series ng depression. Kasi dati parang ang nasa mind ko, parang sabi ko parang ang wish ko lagi every time na matutulog ako is sana hindi na ako magising, sana kuhanin na ako ni Lord para tapos na yung paghihirap. Pero that moment na nasa bus ako, dun ko ulit na-experience na nakakatakot palang mamatay. Ito yung na-experience sa'yo ni Lord. Oo, ito yung na-experience mo parang, pag namatay ka. na parang, talaga ba? Parang sinabi sa akin ni Lord, talaga ba? Gusto mo mamatay? O eto, sa sample lang kita, gusto mo? Tapos hindi, edi nakaligtas na ako, okay na. Okay, finish na yung bus journey ko. Yung ano naman, yung boat journey. Kasi yung boat papunta sa Manapascua, boat lang siya. Hindi siya yung talagang boat na bakal. Kahoy lang yun. Tapos 2 hours. At that time, November, medyo maalon. Sobrang ano talaga, as in. Tapos yung boat namin gumagano na, bush. Ang lakas ng alon. Sabi ko, Lord, parang gusto ko mamatay, pero hindi yata sa ganitong paraan. Parang continuous pa rin yung thought ko na parang siguro nga hindi talaga masaya mamatay. Hindi talaga totoo yung wish ko na kasi siya lang na yung life ko. Ang sabi nga, di ba, si Lord lang nakakalam kung anong edad ka, kung kailan ka mamamatay. Pero parang pag gusto mo, hindi pa yan ang tinakda. Parang nagagalit siya, kaya pinararamdam niya sa'yo yung yung fear of death. Kasi parang lagi nasa isip ko, I'm not fear to die. Parang excited pa ako mamatay. Parang go lang sa life. Pero no, na-experience, parang he let me experience na no, life is beautiful. It's good na you have fear. Tapos yun. Tapos habang nasa island ako, yun nga, nagkukwento ako dun sa therapist ko, yung mga pinagdaanan ko, naumpat niya yung childhood trauma ko and all. So iyak ako ng iyak dun sa island. So kahit ang ganda-ganda niya, parang puro lungkot pa rin yung nasa isip ko kasi hindi ko ma-appreciate yung lugar kasi parang feeling ko
ako lang mag-isa. Tapos, yung mga kasama ko doon sa boat, barkada sila ng mga bata. Siguro mga college yata sila. So, ako lang talaga yung walang kakilala. Ako lang yung walang kausap. Tapos, hindi rin sila nakikipag-usap sa akin kasi sobrang tahimik lang ako, nasa gilid lang ako, nasa nakayuko lang ako. Tapos, hindi ko sila tinitignan, hindi ko sila talaga kinakausap. Tapos, nakasalamin kasi ako eh. Black. Na black. So, hindi nila nakikita yung mata ko. Pero inaano ko sila, parang ina-obserbahan ko sila. Parang sabi ko, ang saya-saya naman nila. Tapos, nagtatawanan sila. Yung thought ko, na parang ang saya-saya nila, napalitan na parang, hala, tumatawa sila. Baka ako yung pinagtatawanan nila, na baka naawa sila sa akin. Ganun. Tapos alam mo, umiiyak ako habang nasa boat kasi parang ganun, I feel so alone kahit marami kami dun sa boat. Tapos, yun nga, iniisip ko na pinagtatawanan nila ako, na naaawa sila sa akin. Alam mo yun, sobrang napaka self-pity ko. Oo. Tsaka sobrang mo emotional that time. Sobrang emotional. Ayun. So, marami pa siya. At the moment, ito pala yung naaalala ko sa lahat ng mga journey ko. Kasi yun yung pinaka-memorable sa Ito lahat. yung pinaka kasi mabigat mo eh. Kasi magkasunod eh. Tapos maiiwan ka. Mabigat.